Yung 50,000 na yan is nabigyan sila ng chance na mag-aral dito sa Canada, dito sa napakagandang country ng Canada, na meron silang pathway to Canadian dream, kaso nasayang, no? Hello guys, Nardino TV here and we are back again with another video. So, nandito na tayo ngayon guys sa isang park malapit dito sa bahay namin, no? Dahil Sunday, si Mrs. is meron trabaho. So, kami na mga kids nandito lang kami para ano lang, pampalipas oras lang guys. Tsaka para din meron naman silang ibang makita, no? Maliban sa bahay. So, ayan. So, ito yung buong park guys. Ayan. So, medyo frosty ngayon, no? Kasi negative 2 yata kami or negative 3. Ayan. Pero, may araw pa rin, guys. No? So, yung mga kids ko nandun lang naglalaro lang sila doon. Ayan, si Aki. Nagdala kami ng skateboard tsaka ng scooter. Ayan, para makapaglaro sila dito. Ang ganda ng weather ngayon, guys, no? Malamig. Pero mataas ang sikat ng araw guys. So dito tayo ngayon magkwekwentuhan ngayon sa park. Okay? Okay, go. Careful. What's up? Hi, Diva. Hi. What is that thing? No. Why you won't play with me? Go, boys. Wow. Go, Diva. Hey. Yon. So guys, alam nyo dito sa Canada, no, napakahirap kumuha ng kahit anong visa ngayon dito sa Canada. And mas pinahirap pa guys kasi yung mga changes na nangyari for the past months, no? At yung mga changes pa rin na nangyayari, no? Whether kukuha ka ng tourist, ng student visa, work permits, yung mga PGWP na yan, yung mga SOWP, ang hirap guys, no? Natatandaan ko nung kumuha kami ng international student visa guys, way back 2020. Ang hirap din doon kasi pandemic nun guys, no? So ang hirap kumuha ng mga requirements, yung magpapaschedule ka nun sa medical parang 1.5 months, no? Yung waiting time, yung mga ganun, no? Kaya after 2 years nung nakuha namin yung aming visa 2022, sobrang saya talaga namin nun, no? Iba yung saya kasi talagang ramdam mo yung paghihirap mo nung kumukuha ka ng requirements, yung mga waiting game, yung mga ganyan, no? At saka guys, siyempre hindi po mura ang mag-international students, no? Sa tuition fee pa lang, tapos sa proof of funds, no? Kaya talagang kami, nung nakuha namin yon, buo na sa aming isip na tatapusin talaga namin yun guys, no? Whether ma-PR kami agad o hindi, tatapusin talaga namin yung pag-aaral. Tsaka kasi sa amin, ang thinking namin na mag-asawa, whether maging successful kami dito o hindi, at least uuwi kami ng Pinas na meron kaming international degree. Yun talaga yung thinking namin nun, no? Kaya guys, ang hirap isipin na may mga nag-i-international student dito na pinapabayaan nila yung pag-aaral nila dahil sa mga ibang mga reason, no? Kasi, syempre guys, kami, ang main goal namin talaga dito is ma-PR kami, di ba? Pero hindi namin sinacrifice yung nakuha namin na international student visa. So, balak talaga naming tapusin siya talaga. At ganun talaga yung nangyari, no? Kasi bago pa matapos sa pag-aaral yung aking asawa, na PR na kami agad guys eh. So, parang meron pa siyang 1 sem yata or 2 sem pa yon. Pero, hindi naging option sa amin na tumigil, no? Tinapos talaga namin yun. Tinapos ng aking asawa na talagang with quality rin, no? And we are happy kasi syempre
that is a upgrade, di ba? Kumbaga, maganda rin yun sa resume mo, sa papel mo, na meron kang Canadian degree. Yon, no? Ngayon guys, meron tayong nakita na article, no, na ang sabi dito is meron daw 5,000 international student dito sa Canada reported as no-show, meaning hindi sila umattend, no? Pagkatapos nilang makuha yung kanilang student visa, hindi na sila pumasok, no? At papakita ko sa inyo guys yung top 10 na countries na talagang merong high percentage na hindi nag-commit bilang isang student. And nakakalungkot yun, no guys, kasi syempre nga, sabi ko nga, no, yung hirap na pinagdaanan nyo para kumuha ng visa, tapos yung gastos and everything, tapos hindi mo papasukan, di ba? Nakakapanghinayang kasi talaga yon, no? Papakita ko sa inyo yung top 10, okay? Yung na merong mataas na non-compliance rate, no? Okay, ang number 1 na dyan is India, guys, no? Yung compliant na student naman is nasa 300,000 plus, no? Pero yung non-compliant na student, yung mga hindi pumasok, yung nag-no-show na is nasa 19,500. So almost 20,000, guys. So sila yung pinakamarami, no? And yun nga, nandiyan ang China, Nigeria, Ghana, Iran, Democratic Republic of Congo, Bangladesh, Vietnam, Rwanda, and yung last one po is Philippines, no? Unfortunately, nandyan ang Philippines, pero guys, hindi naman siya ganun kataas, no? Kumbaga, meron lang tayong 688 students na non-compliance, no? Out of 28,000 na compliance. Yan. So, again, that is very unfortunate. At yung 50,000 na yan is nabigyan sila ng chance na mag-aral dito sa Canada, dito sa napakagandang country ng Canada, na meron silang pathway to Canadian dream, kaso nasayang, no? Yan yung nakakapanghinayang dyan. At ang sabi guys, ito daw yung mga potential reason kung bakit hindi sila nag-attend ng kanilang class, okay? Number 1 dyan guys is yung illegal US border crossing. Meron tayong video regarding this, no, na ginagamit ang international student visa dito sa Canada para lang makaland dito sila sa Canada, tapos pero ang target talaga nila is mag-cross sa US, no? Yan yung merong na-report guys na merong family na namatay sa lamig, no? Yan. Again, wala tayong wala tayong magagawa dyan, and US and Canada is doing something about it, no? Para talagang ma-solve nila yan, no? And yung number 3 is yung exploitation daw, no? Yung mga ibang mga colleges na nagpapangako ng kung ano-ano, at pagdating nila dito, of course, hindi yun yung expectation nila dito, no? Na sinasabi ng ibang mga agent na kaya nyong sustentuhan yung sarili nyo, kaya nyong makapagbayad ng tuition fee habang meron kayong mga part-time, di ba? So, syempre, yung mga student na nagpupunta dito, pagdating nila dito at nakita nila yung reality, nawawalan na silang ganang pumasok, di ba? Or siguro uuwi na lang, di ba? Ganon guys, merong mga ganon. Pero yung isa, o yung pang third, o yung second reason na sabi is yung work and residency aspiration. So yung mga international student guys na nagpupunta dito, meron mas mataas yung kanilang focus doon sa trabaho at doon sa pagkuha talaga ng PR. Kaya nasa-sacrifice ngayon yung pag-aaral, no? Alam niyo guys, walang problema na maghanap ka ng trabaho, pero guys, make sure na hindi masasacrifice yung pag-aaral. Kasi nga, sayang lahat guys, no? At saka meron naman talagang pathway ang student visa para sa PR. Kailangan mo lang talagang paghandaan. Kasi guys, pag hindi mo na paghandaan at hindi mo na plano at pumasok ka na lang dito bigla ng international student, mahihirapan ka talaga dito. Tsaka guys, marami nga dito na kinda galit, no? Galit sila sa mga international student kasi daw
ginamit lang naman daw talaga yung pagiging international student para makarating dito sa Canada. Hindi naman daw talaga nag-aaral, no? Well guys, hindi naman sa lahat, no? Marami din akong nakikita na talagang nag-focus talaga sila sa pag-aaral, lalong-lalo na ang mga Pinoy guys, no? Talagang tinatapos nila yung aral with quality talaga. Yung kumbaga hindi lang basta makapasa, no? Saka guys kasi para sa akin, basta kahit na sino, no, international student pa yan or temporary foreign worker ka at nagkaroon ka ng opportunity para mag-apply ng permanent residency dito at dumaan ka sa legal way at legal na process, I don't see anything wrong with that, di ba? Kasi lahat naman yan is readily available dito sa Canada, di ba? Basta dumaan ka lang sa tamang process, walang problema yon, no? Ito daw 50,000 no-show na student, meron dito na percentage na mas nag-focus daw sila doon sa pagkuha ng PR at yung sa pag-grind sa trabaho kesa sa pumasok. Diba? Yun ang hindi tama guys, no? Kailangan guys meron pa rin certain balance na gusto mong kumita but at the same time, wag mong isa-sacrifice yung pag-aaral, di ba? Kasi nga kaya ka nga dito nag-student, yan dapat ang major or one of the major priority mo, which is yung school, which is yung tapusin mo siya ng maayos. Again guys, sa akin, no, hindi madali ang pagiging isang international student kasi nga una sa work, napaka-limited ng oras mo, no, 24 hours ka lang. Pero guys, kung napaghandaan mo at napagplanuhan mo ng maayos, malaki ang chance mo dito na maging successful ka dito at makuha mo talaga yung permanent residency na inaasam ng karamihan. Di ba? Yun guys. So yun yung ating sharing for today, no. Sana yung mga nag-i-international student diyan, goal nyo pa rin na maging PR guys, pero wag nyong isasakripisyo yung pag-aaral kasi again, at the end of the day, right? Whether maging successful kayo dito o hindi, dadalhin nyo yung degree na yan pauwi ng Pilipinas or kung saan man kayong country na pupunta. Kaya guys, kayo kapag nabigyan kayo ng opportunity dito na pumunta, whether kahit anong visa pa yan, wag nyong sasayangin, no guys. Wag nyong shortcutin, no. Kahit na mahirap, kahit na matagal, okay lang yan guys. Ang importante, mag-focus kayo dun sa goal nyo at tandaan nyo guys, lahat ng ginagawa nyo dito kailangan is naka-align doon sa target nyo talaga o yung sa main goal nyo talaga para talagang hindi masayang yung oras nyo, panahon at pati yung pera nyo, di ba? Kasi guys, hindi lahat nabibigyan ng chances katulad nitong 50,000 na no-show na to, no. Hindi lahat guys is nabibigyan ng visa na pumunta dito sa Canada. So kapag kayo guys nabigyan kayo ng visa, nabigyan kayo ng chance na pumunta dito, huwag niyo sasayangin. Galingan niyo, di ba? Gawin niyo lahat guys. Pero yung sa legal at saka sa tamang process. Okay? So yun lang guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace!